At kaugnay pa rin sa pinakabagong taya ng panahon, makakapanayam natin si Jory Lois, weather forecaster ng Pag-asa. Magandang umaga, Ginoong Lois. Magandang umaga, Karen. Okay sir, kumusta na po ang taya ng ating panahon? Ngayong araw po na ito ay palabas na ng bansa itong bagyong Ambo? So dito sa Metro Manila, inaasahan natin na makakaranas po ng mga pag-ulan ang ilan lamang pong bahagi. Samantalang itong western part ng Southern Luzon at itong Western Visayas ay inaasahan natin na makakaranas ng monsoon rains. Pero may binabantayan daw pong isa pang low pressure area ang Pag-asa. Makaka-apekto rin ba ito sa ating bansa ngayon? Sa ngayon, wala pa po siyang epekto dahil medyo may kalayuan pa po siya. So within 2 to 3 days, pag medyo malapit na po siya dito sa may kalupaan ng Pilipinas, ay mararamdaman na po natin yung kanya epekto, yung paghatak niya rin ng hanging habagat. Sir, alam naman natin ba, balik eskwela ngayon, first day of classes sa maraming pampublikong paaralan. Inaasahan po ba natin sa pag-uwi mamayang hapon ng mga estudyante, maulan ba or magandang sikat ng araw? Ayun nga po, ilang parte ng Metro Manila ang inaasahang magkakaroon ng pag-ulan at sana in-advise po natin sa umaga pa lang talagang magdala na po sila ng mga pananggalang sa ulan at doon po sa mga panghapon magsiguro na po sila, magdala na po sila ng payong kasi nagkakaroon po ng mga isolated rain showers dito sa Metro Manila. So yun na nga po, antabayan po natin na magkakaroon nga ng pag-ulan. Pero Jory, itong ulan na ito, hindi naman siguro magdudulot ng pagbaha. Malakas ba ito o mahina lamang? Hindi naman po. Hindi natin inaasahan na ganun kalakas o talaga magiging heavy. Pero sapat na po yun para makabasa po ng isang tao if wala po siya pananggalang. Yung iba namang bahagi ng ating bansa, ang Mindanao, na yun nga may binabantayan kayong low pressure area. Makakaranas ba ng masamang panahon ngayong araw na ito? So far, ang Mindanao, inasahan natin na magiging partly cloudy to cloudy. So may mga pag-ulan din na mararanasan ng Mindanao. Kaya lang, limitado lang po yung mga area na yun. Okay, nagpakawala na ng tubig ang Magat Dam noong isang araw. Patuloy pa rin bang tataas ang level ng tubig doon dahil sa pag-ulan? Actually, ang sarado na po yung kumbaga yung Magat Dam sinarado na po at sa ngayon meron pa pong mga less than 3 meters na kailangan para totally talagang maabot niya yung pinakamataas na level. At ito ay magdedepende sa susunod na mga pag-ulan. At hindi naman po natin ngayon inaasahan na magkakaroon ng mga malakas na pag-ulan. So, sa mga susunod na araw, yon pag medyo nagkatulong-tulong na nga po ang epekto ng itong si Ambo, kasama na yung LPA at saka itong Southwest Monsoon, asahan po natin at talaga magkakaroon na ng mga malawakan na or scattered rain showers halos pa sa buong bansa. Okay, maraming salamat sa iyong ulat, Jory Lois ng Pag-asa.